Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Yan. Noong isang linggo, ipinagdiwang po natin ang linggo ng mabuting pastol. Naalala niyo pa po ba yon? Sa mga nagsimba po last week o last Sunday, pinagdiwang natin ang linggo ng mabuting pastol. At kung maalala po ninyo, ginamit ni Jesus ang imahe ng isang mabuting pastol upang ipakilala ang kanyang sarili. Mabuting pastol. Madalas po si Jesus gumagamit ng iba't ibang imahe na pamilyar ang mga tao para mas madali na maunawaan ang nais niyang sabihin. Nung panahon ni Jesus, usong trabaho ang pagpapastol. Kaya ginamit niya ang imahe ng mabuting pastol para maintindihan, mas maunawaan ng mga tao ang kanyang nais na punto. At ginamit niya yung imahe ng mabuting pastol para ipakilala ang kanyang sarili. Inihalin tulad niya ang sarili sa isang mabuting pastol. Yun po yung last week, last Sunday. Samantala, ngayon naman, ngayong linggong ito, gumamit na naman si Jesus ng isa pang imahe. At ito ay ang imahe ng puno ng ubas. Sabihin nyo nga po, puno ng ubas. Nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Di ba? Ibang klaseng puno yon, no? Hindi yung mga katulad ng puno ng mangga. Hindi katulad ng puno ng saging, no? Iba, no? Vines
Hindi po ba? No? Sa Ilocos, mayroon yan eh. No? Hindi ko alam dito sa atin sa Maynila, parang wala. No? Pero sa Ilocos, merong mga ubasan. No? At yung puno ng ubas, ginamit ni Jesus na imahe para tukuyin at puntuhin ang kanyang mga aral. Background muna tayo. Balikan muna natin kung ano ba ang puno ng ubas sa Biblia. No? Balikan natin ang lumang tipan. Sa lumang tipan, ang sanga o vines ng puno ng ubas ay tumutukoy sa mga Israelita. The Israelites. Sila yung mga sanga na minahal at inaruga ng Panginoon. Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa pagsuway nila sa Diyos, naging maasim ang kanilang bunga. Maasim sa halip na matamis. Kaya nga, ginamit ni Jesus ang imahe ng puno ng ubas para bigyan ng diin ang kanyang 3 pangaral. 3 punto. Simulan natin sa una. Ang punto ni Jesus sa araw na ito, hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa kanyang puno. Kahit anong haba o kahit anong layo ng sanga, basta't ito ay nakakabit sa puno, mananatili itong buhay at makapamumunga. Pero kapag naputol ang sanga sa kanyang puno, gaano man ito kahaba, gaano man ito kadami, mamamatay at mamamatay ito. Ito ang pinupunto ni Jesus. Gaano man kalayo ang ating marating, hanggat tayo ay nakakabit sa Kanya bilang ating puno, mabubuhay at makapamumunga tayo. Saan ka man makarating? Ibang bansa? No? Mag-OFW ka man? No? Ano man ang iyong marating sa buhay? No? Maging mataas man ang iyong posisyon, hanggat nakakabit sa puno, makakapamunga ng marami. Pero ang humiwalay sa puno, nasaan man sila, siguradong walang magiging mabuting bunga. Take note. Sabi ko po, mabuting bunga. No? Pwede kang mamunga, pero hindi ibig sabihin mabuti. Oh, sabi mo, Father, nag-OFW ako, hindi naman ako nagsimba doon eh. Oh. May bunga pa rin ako. No? Nakapagpadala ako, no? Sa mga anak ko. Oh? Nakapundar ako ng gamit. Oh, maaring totoo, pero matamis bang yung bunga? Malinaw ang sinasabi ni Jesus. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay kay Jesus. Hindi po ito malayo sa salawikain nating mga Pinoy. No? Meron tayong parang ganitong salawikain eh. No? Alam nyo ba yung ganitong salawikain? Yung ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Parang ganyan. Di ba? Ang ibig sabihin nito, parang ganon. Yung nasa pinanggalingan natin ang dahilan kung nasan ka man ngayon. Nasa yung pinagmulan ang dahilan kung sino ka ngayon.
yung mga tao, pamilya mo, kaibigan, o sino mang tumulong sa iyo, maging yung mga pangyayari sa iyong buhay, mabuti man o masama, maganda man o pangit, lahat yan may kontribusyon kung sino ka ngayon, kung sino tayo ngayon. Kaya kailangan mong lumingon, hindi kinakalimutan, nililingon. Kahit anong yaman mo, kung nakalimutan mong magulang mo, walang silbi ang bunga mo. Kahit anong titulong nakamit mo, kung hindi mo nililingon yung mga taong tumulong sa'yo, walang silbi ang bunga mo. Sapagkat sinabi ni Jesus, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa kanyang puno. Pangalawang punto ni Jesus, pinuputol ang bawat sangang hindi namumunga. Ang isang puno ng ubas, para makapamunga, kailangan nililinis ang sanga. Ang mga sangang hindi namumunga, inaalis, pinuputol dahil walang silbi. Nagiging sagabal ito sa paglago ng ibang sanga. Di ba? Kapag walang silbi ang sanga, putulin. Para hindi umagaw ng nutrients ng iba pang mga sangang pwedeng makapamunga. Pero, hindi natatapos doon. Kung ang mga sangang hindi namumunga, pinuputol, ang mga namumungang sanga, pinuputulan din, nililinis din, para mas makapamunga ng marami. Bukod sa pagpuputol sa sanga na hindi namumunga, ang mga namumungang sanga kailangan din putulin. Dahil sa pagpuputol, mas dadami ang bunga. Sa paglilinis ng sanga, mas marami ang pwedeng maging bunga. Kaya hindi lang naiiwan sa isang bunga. Kailangan ka pang linisin. Kung ikaw nakapamunga na, pwede ka pang mamunga. Kailangan ka pang putulin. Kaya nga, hindi ibig sabihin nakapamunga ka, pwede na. Hindi ibig sabihin nakapagtapos ka ng pag-aaral, pwede na. Bunga yun, di ba? Bunga ng pagsisikap, bunga ng pagsusunog ng kilay. Hindi ibig sabihin nakapasa ka sa board exam, okay ka na dun. Hindi ibig sabihin kumita sa negosyo, pwede na. Hindi ibig sabihin na na-promote ka, okay na. Nagpakasal kayo, pwede na. Oo, mga bunga yan. Mga bunga natin yan. Pero, kailangan patuloy ang paglilinis para mas makapamunga ng mas marami. Kaya nga, hindi natatapos sa graduation. Kailangan mong maghanap ng trabaho. Kailangan mong magtrabaho. Hindi natatapos sa promotion. Kailangan mo magsipag. Pagbutihan mo pa ang trabaho. Hindi lang basta nakapasa sa exam. Kailangan gamitin ang pinag-aralan. At tayong mga Katoliko, hindi natatapos sa binyag. Marami sa atin, no? Pag nabinyagan, hindi na nagsimba. Kailan mo uli makikita? O kapag kukumpilan na. O kaya kapag first communion. O susunod mo makikita kapag may lamay. Malungkot na kwento. No? Kapag may patay. No? O kaya kapag ikakasal na. Kaya marami sa atin, no, bago magpakasal, hindi pa pala kumpil. Kasi hindi na bumalik sa simbahan. Hindi nagsisimba. Paano makapamumunga? Madami sa atin, kaya hindi lumalago dahil naiiwan lang sa isang bunga. Bakit titigil sa isang bunga kung pwede ka namang mamunga ng mamunga? Para magtuloy-tuloy ang bunga, patuloy ang paglilinis sa sarili.
Pangatlong punto ni Jesus, sa huli, kung ikaw ay nakakabit na sanga, kung ikaw ay nililinis at pinuputol, sa huli, kailangan may bunga. Kailangan mong mamunga. Dahil ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Kaya nga, kapag walang bunga, walang pagkakakilanlan. Di ba? Yung puno ng saging, kaya natin nakikilalang siya'y puno ng saging, hindi dahil sa dahon, dahil sa bunga. Ganon din ang puno ng mangga. Nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Kaya hindi matatawag na Kristiyano ang isang tao kung walang bunga. Nabinyagan ka lang, pero kung wala kang bunga, hindi ka pwedeng matawag na Kristiyano. Father, sabi, pag nabinyagan, Kristiyano na. Okay, sige, pero walang bunga o maasim ang bunga. Dahil ang pagiging Kristiyano ay nakikilala sa kanyang bunga. At saan ito? Sa salita at gawa na siyang nagiging bunga. Kaya sa ating buhay, bunga ang tinitignan. Bunga ang titignan. Ngunit hindi lang basta bunga. Kailangan mabuti, maganda at masarap ang bunga. Dahil kapag mapait ang bunga, walang nagkakagusto. Kapag bulok ang bunga, tinatapon. At kapag maasim ang bunga, kailangan pahinugin. Dahil ang bungang hinahanap natin ay yung mabuti na bunga. Mga kapatid, si Jesus ang puno at tayo ay mga sanga. Sanga lang tayo, hindi tayo ang puno. Ang puno, si Jesus. Kaya kung wala tayo sa Diyos, hindi tayo makapamumunga. Dahil para tayo naman ay makapamunga ng maganda, lahat kukunin natin sa Kanya. Amen?